kagandahan nito. Walang vibration akong nararamdaman. Wow, smooth. Hinahanap natin ng perfect intercom, nakailang upgrades tayo dahil ang gusto lang naman namin sa high RPM, nagkakarinigan pa rin kami. Ito na yung masasabi natin, finally nahanap na natin ng perfect intercom. Na-perfect na ni Triumph dito sa 800 yung mga hinahanap ko sa Tiger 660. Kahit beginner ka, mag-i-enjoy ka talaga dito sa motor na to. Ay mga katingin, so for today's video, gagamitin naman nating bike. Pinaka-latest natin na acquire dito. 2025 Triumph Tiger 800. So ito, na-review natin noon last time, na-ride na natin. Pero this time, gagamitin natin kasama si Mrs. Katingin para pakita niya sa inyo kung ano yung mga insights niya or yung reaction niya, first impression niya bilang isang OBR dito sa pinakabago na Tiger 800. Tapos maganda rito, naka SC Project Carbon SC1, yung mahaba ng SC. So hindi siya ganun kaingay. So yung upuan nila, feeling ko naman, same lang or mahaba. Gawa na rin natin siya soon ng comparison with the Tiger 660. Pero so far, parang nga siyang lumaki. Lumaki siya na bike. Long ride natin, no? Expressway gaming tayo ngayon para ma-feel talaga natin kung masarap ba talaga siyang gamitin. At magamit natin yung cruise control. Hindi pa natin nasubukan ng last ride natin. So, let's go! Yun, nabutan tayo ng sunset. At syempre, subukan natin sa night ride kung gaano kaganda itong Tiger 800. At ito na, kasama natin si Mrs. Katingin. At ano yung first impression dito? First impression sa looks, maangas syempre, sport look, pero adventure bike ang datingan. Syempre, una kong maisip, relax riding. Pero yun nga, nung pagsampa ko, hindi siya mahirap sampahan, pero ramdam ko na mas mataas siya compared sa Tiger 660. Pangalawa, mas mahaba ang upuan niya. So, ang riding position ko towards the rider ay medyo may malaking gap. Teka, bayad muna tayo. Okay na. Ay, may RFID pala to. Kala ko wala. So, yun. Meron pala. Ramdam ko yung gap. Malaki yung gap ng upuan. Oo, Mahaba masyado. Kumbaga, in-elevate niya ako. In-elevate niya yung Kumbaga masyado mahaba yung curve ng upuan. Yes. Yung tapas, Yes. papunta sa passenger. Okay. Oo. Pagka umupo ako ng proper sa passenger seat, hindi ko na maipit yung legs ko sa rider. Hindi ko alam kung ginagawa to ng mga ibang OBR, pero ako, as an OBR, ginagawa ko yung pag-ipit ko ng legs ko sa puwet or katawan ng rider. Pagka medyo mabilis na ang takbo, tulad ng ganito, hindi ako mawawalan ng grip. Pagka may grip rin ako sa body ng rider. Yun ang medyo sa akin, naging downside sa akin dahil siguro maliit lang din ako kaya hindi ko siya magawa. Naramdam ko yung distance, medyo bothering sa akin yung distance kasi medyo malayo. Kaya pag lumapit naman ako, ang upo ko sa passenger seat ay medyo nasa dulo. Tsaka isa pa, although pagka pinines mo yung Tiger 660 na upuan, malambot siya, makapal lang foam. Pero pag sinakyan ko, ramdam ko na medyo matigas siya. Hindi ko alam kung same rin sa'yo, kung ano feels mo. Oh, talaga? May katigasan yung foam niya? Para sa akin Nakumpara mo lang doon sa sinakyan mo before na Ducati Monster, no? yes. Sobrang lambot kasi ng foam nun no? Parang gel type. Siyempre naman, iba pa rin yung Ducati Pero kumbaga, hindi naman siya yung parang matigas na hindi mo siya maupuan. Okay naman siya. Kung may i-compare lang ako, may mas malambot pa na upuan compared dito sa... Kamusta naman ang kanyang vibration sa paa, sa upuan? Yun ang kagandahan nito. Walang vibration akong nararamdaman. Wow, smooth. Smooth rin ang arangkada niya. Hindi siya yung bigla ang arangkada na di ba yung iba ang lakas ng arangkada. Ito, hindi ko na feel na lakas ng arangkada nito. Kahit inline 3 siya, para siya inline 4 yung behavior niya. Smooth. Oo. Ganda na ng fuel mapping. Parang dito na refine ni Triumph Yun na. Yung ginawa niya dating mga version ng Tiger tsaka Trident. Dito pina-perfect niya na Yun yung pakaramdam ko sa kanya. Yun sobrang swabe ng Oo, swabe. Total response. Ramdam mo yung pagka-upgrade ng electronics niya. Kumbaga talagang may mga in-upgrade talaga silang para sa benefit ng rider, no? Oo. Pwede kang mag-drive na smooth dito talaga. Smooth na smooth kasi. Suspension niya maayos hindi siya matagtag. Tsaka malambot. Tama. Sumasabay yung play. Nakaka-excite dito, di ba may may quick shift, auto blip, tsaka cruise control. Tama. So kung may compare mo siya, mako-compare mo siya sa lumang Tiger, hindi luma, I mean yung version 2 na Tiger 660 na meron ring auto blip, quick shift at cruise control. Ayun nga, mas refined talaga siya. At naramdam ko yung niya na parang na-perfect na ni Triumph dito sa 800 yung mga hinahanap ko sa Tiger 660. Kagaya ng malambot na shifter, lumambot na rito. Yung fuel mapping niya, mas smooth. Maganda yung total response niya. Ang dali-dali niyang gamitin. Kahit beginner ka, mag-i-enjoy ka talaga dito sa motor na to. Wala akong ma-reklamo sa kanya Siguro yung panel lang niya, kung sakali. Recycled panel po mula sa Tiger 660. Sana lang, ginawa na nilang TFT display. Pero siguro ayaw nilang tumaas masyado yung presyo. Kaya nirecycle na lang nila yung panel. Pati yung body niya, lumaki. Lumapad yung katawan. Mas naging macho. Nakakatawa lang sa specific bike na to, naka-PPF kasi siya. Hindi nakakatakot angkasan. So may mga bikes na
PPF pala to. Hindi ko alam eh. Yes. Pakikigamit lang kasi ako eh. Baka PPF na pala to. Kaya nakakatuwa kasi, hindi nakakatakot. Angkasan, may mga motor kasi na pag umangkas tayo ay magagasgas yung kunyari pagka sa paa, ganyan. Kaya nasabi sa vlog eh. Bango, naamoy ko na yung mga pagkain. Ngayon ay 5:44 PM. Wala pa kaming lunch. Bagay na pa, biyahe ng biyahe. At nakita ko, sobrang daming tao dun sa drive and dine. Kaya problema natin, hanap tayo ng iba. Dami, sobrang crowded kanina. Pero nakakatuwa rin na maka-experience ka ng mga ganitong scenario. Yung pagka busy ka, hindi ka makapag-lunch, hindi ka makapag-dinner. It means it's also a blessing kasi busy ka, may ginagawa ka. Uy, ang sarap niyan! Parang ano, Ang sarap niyan ah. night Kaso market. hindi mo tayo pwede pumunta dun. May mga street food ba doon? Meron. Kaso hindi mo tayo pwede pumunta dun eh. Paano tayo pumunta dun? Pwede dyan oh. May kawayan Ayun, yun eh. pasan na natin. Talagang ano siya no, 2025 model talaga siya kasi talagang sobrang latest. Ano eh, kumbaga sa production, ito na yung pinaka-finished product nila eh. Ang laki ng improvement mula sa mga 660. Yun nga sabi ko eh. Nung pagsakay mo pa lang, maramdaman mo na talagang perfect na nila buong bike. Pati yung ride no, yung suspension maganda no. Oo. Yung play niya, ang ganda eh. Suabe. Oh, di na kailangan pit-pitin eh. Maganda na no, out of the factory, maganda na yung play. Naka-pipe to, no? Naka-pipe na, SC. Shoutout lang talaga ako ngayon sa Asmax. Wala akong masasabi. Tingnan mo naman ngayon, naka-pipe na yung inline 3 na bike, tapos naka-high speed tayo. Sobrang laking wind noise, pero binig pa natin ang isa't isa. Kaya kudos dito sa Asmax, talagang suabe. Alam mo, ito na talaga yung perfect intercom for me. Sabi ko nga for the longest time, for how many years na nagbaback-ride ako, hinahanap natin ang perfect intercom, nakailang upgrades tayo, nakailang upgrade and downgrade pa nga para lang makita at mahanap yung perfect intercom dahil ang gusto lang naman namin ay yung sa high RPM, high speed at sa malalaking mga tunog ng big bike or mga inline 4 na big bike, super bikes, nagkaharinigan pa rin kami. Ito na yung masasabi natin, finally nahanap na natin ang perfect intercom. Ay, shoutout nga pala sa Sec Moto Supply para sa Asmax F1 Pro Intercom. Sobrang solid. Ang linaw kahit na 100 plus pa yung takbo mo, ang linaw pa rin niya. Pero syempre di natin ginawa yun. Balita ko lang, narinig ko lang. Takbo lang natin ngayon, nasa 70-80 lang tayo. Tsaka ang bilis mag-connect. Kumbaga hindi ka mahihirapan mag-connect. Ayun nga, sasabihin mo lang sa kanya, connect, ano sabi mo, grouping, start grouping yun Himax group mode. Yun, group mode, tapos sasabihin niya, start grouping, tapos yun Yun na, connected ka na. Minsan nga hindi mo na kailangan magsabi nun eh. Matic connected na. So hindi ka na maghahanap ng mga mode na kailangan mo pa saan ka kailangan mag-enter or Kasi iba, mag-pindot. kailangan mo magpindot-pindot pa eh, di ba? Oo. Safe ka dito. Less na Ganda. contact doon sa intercom. Kung sa ano nito, brake. Brake, maganda. Mas maganda rin ang preno nito. Ang caliper nito kumpara sa kanyang older brother or younger brother ba? Smaller brother na 660. Mas malaki yung preno niya, yung caliper niya, kaya mas malakas talaga. Teka, malakas. Ang ganda. Ang sarap talaga. Isa to sa mga motor na napapaisip nga ako, sabi ko, ang sarap nito i-Philippine loop kasi napakadali gamitin. Tapos mataas ang ground clearance, pwede kang mag-offroad. Walang vibration tsaka hindi mainit, no? Oo, yung quality ni Triumph, tested na talaga ng marami. Kahit yung 660 versions, kahit alin doon, wala talaga siyang issue. So, subok na ng marami. Iba nga, tataas na ng odo, pinang-araw-araw, pinang-long ride. Talaga, one of the best. Tapos yung presyo pa niya, mas mababa siya sa mga Japanese brand. Imagine. Pero yung electronics at mga specs na in-offer nila, no? Ganda. Oo, kompleto. Kasi kinukumpara ko siya sa, for example, sa Tracer 9. Kompleto siya sa features eh. Tapos kaya niya tumapat sa Tracer 9. Pero syempre, ibang halimaw naman yung Tracer 9 kasi 890cc naman yun. Pero kaya niyang makipagsabayan in terms of sa features and electronics. Kumbaga, depende rin sa budget mo. Ang brand niya 699k. Ang sa akin lang, pagka matangkad ka, ito yung perfect na angkasan. Kung ako lang kailangan ko ng sport touring na ang long ride ko. Tapos komportable yung back ride. Ako na magmamind neto kaya lang, di ba natin Wala priority yun sa ngayon Hindi, di rin ako matangkad eh. Kailangan ba sa back ride patangkad para mas komportable? Hindi ba komportable? Hindi ako masyadong comfortable dito dahil nga sa haba niya. So malapit ako sa'yo, naiipit mo yung tuhod mo sa akin, gano'n. Yun ba yung Hindi, pinaka-concern mo? Gusto ko naiipit ko yung tuhod ko sa'yo para ma-feel ko safety ko. Ewan ko lang kung ibang backrider ganun. Ako kasi ganun eh. Di ba sa lahat ng motor, iniipit ko yung tuhod ko sa'yo. Parang kayo, kumakapit kayo sa tangke. Ako, kumakapit ako sa'yo. Dilim dito. Pero ang ganda ng nito ilaw nito. Sabagay, meron kasi tayo off-light eh. Ang off-light tayo pagka wala. Ayan yung stock na ilaw niya. Madilim. So maganda dito pala, may off-light na siya. Napakaswerte naman ng next na magiging amo niya. Ang dilim ng
naman dito. Tapos may magandang tambayan dito ah. Dito tayo sa Santa Maria, Bulacan. Kung gusto nyo ng tambayan, dito yung may magandang tambayan. Ayun oh. Dunkin lang siya pero kita mo naman. May playground. Ang dami rin tao. Wow, meron na rin ano yan? Dunkin pa rin Dunkin yan. rin. Oo. Wow, nga no. Dunkin Take Saya, Out. saya. Ang ganda. Tapos dito may parang park. No? Dunkin pa rin yan. Dunkin Ang pa galing. rin. Saya-saya naman. Parang nakakaingan yung tumambay dito. Ito, sige dito na tayo. Gusto mo? Try Cafe. rito. Okay, cafe. Sige. Kaso walang pagkain ata dyan na ano. Baka nga puro tinapay na naman tayo. Oo nga. Dito maganda, may designated parking oh. Dito yata oh. Ayun, oh. Masya ba tayo dyan? Ano ba? Pwede rin dito. Ayun, dyan na. Hindi, dapat supposed to be siguro gagawing drive-thru yan. Tapos hindi na tuloy. Oo, wala pala. Oo. Kaya ngayon. Hindi pa tapos. Hindi pa Doon ba tapos. dito? Ayun. Oh. Bakit dito kuya? Kakain? Drive-thru? Hindi, kakain. Dine-in. Pwede rito. Ayun. Okay. Okay. Yung isang kuya kasi gusto na tayo sa harapan daw eh. Gaan lang pala ito ulak eh. Paano nila pinarada yung mga motor nila na ganyan? Kasi kasi ang haba eh. Yun, yun. May bantay naman dito eh. Ayun siya. Kasya siya doon. Siyempre kunin natin yung camera natin. Helmet mo. Kapag kama na ka ano dyan, hold upper. Naka-helmet ka papasok. Ito na yung order natin na ube chino. So ba ito? Haluin natin yung ube. Ito yung ube niya, nasa ilalim. Hindi, chocolate ata ito eh. Chocolate? Hindi, ube pa. Ube yan. Sige, tayo ko ba? Oo nga, ube nga. Pag inalo ko, baka di ko na malasahan yung ube. Ang galing. Masarap naman. Napaka-unique lang ng lasa. First time ko nakainom ng ube na may kape. Ayan mo, ito kasi si Mrs. Katin, hindi mahilig sa kape to. Kaya, sa ilalim ka uminom kasi mas maraming ube. Mas maraming ube sa ilalim. Ube hint of coffee. Baliktad. Coffee with hint of ube. Kasi mas konti yung ube. Hindi ganun. Mas konti yung ube sa kape. Talaga. Sa baba kasi ako uminom eh. Sarap pa. Pero ano, lasang pa rin yung ube. Ang galing no? Kaya pagkakita ko, oy, okay ito ah. May first time tayo matikman ngayong araw. Tsaka hindi siya ganun katamis. Pag huminga ka sa ilong mo, nalasa mo yung ube. So ito yung mga in-order namin. Care Carey. So ito po yung price natin. Ay, price pala. Burger na may konting price. Ilang piraso? 7 pieces na price. Tapos, burger. Ito yung squid, no? Gusto ko pa. Sarap ah. Barbecue sauce. Kakaiba. Kasi usually, di ba ano? Suka. Ito, barbecue sauce. Ang burger mo, masarap din. Ang laki. Kailangan ito hiwain. Yun. Yan. Amazing, gas ang burger. Ayun, dapating na yung kare-kare. Kinain na namin kagad dahil gutom na kami. Yung meat niya pala, ano? Ano yung choices? Seafood tsaka meat. Pag meat, ano siya? Bagnet. Sarap. Tsaka talagang ano, bagong luto. Tagal na nila niluto to eh. 40 minutes ba? Goods naman. Sikat daw to sa TikTok. Daming gulay. Mukhang fresh nga rin yung gulay oh. Hindi ako mahilig sa gulay pero ano eh. Kakain akong gulay kasi mahal to eh. 500 plus to eh. Kailangan kainin natin lahat. Kami sa sauce nung kare-kare. Laki oh. Good for 3. Ang gamit natin, Kaberg helmet. Wait, Asmax. Siyempre, ang Tiger 800 na swabing swabe. So, kompleto na to. May plate number na rin siya. Wala ka nang papalitan pa. Naka SC Orig. SC Project Orig pipe. Pakita natin yung gano'n siya kagaan lang. Tulak-tulak. So, may side panniers to, no? Ayun nga, may kasama pala itong ano, side panniers. Ng Triumph mismo, no? Oo. So, kung tutusin, itong takeout namin, pwede nakasya na sa side panniers. Kaso lang, syempre, tinanggal natin. Nakalimutan ko pala i-mention dun sa vlog na may kasama tong side panniers na ano, original Triumph side panniers. Iko-comment ko na lang sa YouTube na meron tong kasama. Pati yung Tracer 9 may kasama rin. Okay lang. Doon tayo sa kabila. Andun yung ilaw eh. Kita nyo naman, napakadaling itulak-tulak. Yan. So, picture muna tayo pang thumbnail. So, let's go. Okay, cafe. Ano masabi mo kay Okay Cafe? It's okay. Sa narrow niya, okay ako sa narrow niya. Hindi ako nahirapan umangkas. Ngayon na, oh. May lagayan na tayo. Nilagay na. Pagkain natin, kasyang-kasya saan. Sakto-sakto yung ano niya. Sakto yung likod. Tayo umikot sa kabila, wag dito. Lord, keep us safe. Ay,
Daming kakaliwa. Parada sa Dunkin. Doon pala yung parking area ng Dunkin eh. Lahan ng Dunkin dito, no? Oo nga eh. Paki-comment nga mga katingin, ito na ba yung pinakamalaking Dunkin Donut sa Pilipinas? Parang wala pa akong alam na Dunkin na mas malaki dyan. Dalawa yung dining area sa labas eh. First time ako nakakakita ng Dunkin na talagang dinumog na talagang anong oras? Breakfast, lunch, dinner, no? Oo. So, kumusta naman ang ilaw? Sakto lang. Pero syempre, maganda pa rin yung aux light. Tignan mo, ang aux light ko, ayan. Grabe. Kakaiba yung tunog nito, no? SC Project. Ba talaga pagka original, no? Iba rin talaga. Kumbaga, you get what you paid for. Magkano ang presyo nito? Hindi ko sigurado eh. Kasi ano lang to eh, canister. Canister lang yung binili niya. Tapos pinagawa niya lang yung leak pipe. So, hindi ko masabi kung magkano eh. Siguro around 50, mga ganun. Yung canister. Nakakatuwa yung weather ngayon, December, no? Oo nga eh, kanina kala ko ulan eh. Yung pala ano lang talaga, cloudy lang talaga ano. May mga pag-ulan, pero hindi, ambon lang, ambon. Ito ba? Ito na ba? Hindi ko alam eh. Ay! Ito na yan. Ay, may miss ko to si Tiger 800. Sarap eh. The perfect all around. Pero kung compare mo siya sa Tiger 660, parang same lang naman sila. Mas malaki lang to. Oh, pero iba yung ano, iba yung hata kasi. Tsaka yung smoothness ng makina, iba. Pero sa backrider, para sa akin, kung i-compare mo siya sa Tiger 660, same feels lang, mas malaki lang to. So kung mas matangkad ka, mas malaki ka, eh, mas maganda tong angkasan, tong Tiger 800. Pero kung petite ka, Tiger 660 sakto na. Pero syempre, depende naman yun kasi sa rider natin, sa sa mister natin, sa boyfriend natin kung ano ang perfect para sa kanya. Pero both para sa akin, OBR approved, nakaka-relax, umupo. Yun lang, di ata bumabasa ng ano. Di bumabasa. Ano lang tayo? Basta na tayo ng pera. Cash na lang. Ano bumasa? Speaking of Tiger, meron na kaming Tiger 660 na version. Ayaw na mag-record. SD storage error. Bakit naman ganon? Eh, pwede natin try yung cruise control. Ayaw nga, no? Okay, try natin yung cruise control. Paano nga yun? Dito? Cruise control. Ayun na ba yun? Pag pinindot mo pala yung cruise control, yun na yun. Ayun. Oo nga, yun na pala siya. So yun, di natin kailangan mag-throttle. Yung right hand natin. Pwede ka magpahinga. Pwede mo ayusin yung helmet mo. Importante, yung isang kamay mo nasa handle pa rin. Tapos pagka off mo siya, hold mo lang. Yun. Hold mo ng mga 5 seconds para ma-off siya ulit. Check natin yung kanyang power modes. Tingnan natin sa sport mode. Yan, sport mode. Nakatuwa kanina, may kausap akong buyer ng Tiger 660 version 2. Tapos, babackread ako, akala ko ang isa-swap niya, yung yung ADV 350 kasi yun yung napakita niyang picture sa akin. Tapos, yung pinakita niyang isa pang picture is yung Tiger na kulay gray na galing sa atin. So, akala ko, option niya is yung gray na Tiger or yung green na Tiger na version 2. Gusto daw niya i-add is 140k lang. Sabi ko, paano nangyari yun? Eh, 550k yung Tiger version 2 natin. Tapos 140k lang add niya. Swap sa ADV 350. Eh di yan lalabas 400 plus pa yung ADV 350. Yun pala, bumili na siya sa atin before ng Tiger na version 1. Yun yung gusto niyang i-swap, yung kulay gray. Siguro na nagandahan siya sa performance ng Tiger. Kaso gusto niya siguro ng auto blip, quick shift at cruise control. Gusto niya mag-upgrade. Pangasinan naman siya. Dahil nga meron tayong COD and delivery service. Ayun, yun yung a-avail niya. Isuswap niya yung Tiger niya na version 1 into version 2. Kaya nakakatuwa rin kasi meron din talagang mga fans ng Triumph. Hindi mo na siya masasabing underdog na brand. Kasi usually Honda or Kawasaki ang majority. Tama. At kung umabot kayo sa point ng video na to, baka pwede paki-like tong video and subscribe na rin po sa ating channel para patuloy pa tayo makagawa ng maraming quality contents para sa inyo. Siyempre, gawa pa tayo ng maraming OBR perspective kasama si Mrs. Katingin. Nagloko na kasi yung Insta360 natin at pauwi na rin naman tayo. So, maraming salamat mga katingin. Hanggang sa muli.